Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. May bagong bagyo na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang hihila ulit sa southwest monsoon sa mga susunod na araw. Pero ang dapat bantayan ay ang mga sistema na kasunod nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, ang southwest monsoon ang patuloy na nakaaapekto sa Luzon. Dahil dito, nananatiling maulap at maulan ang ilang bahagi ng bansa, lalo na sa kanluran at hilagang bahagi ng Luzon, pati sa ilang probinsya sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Ang ganitong uri ng panahon ay hindi laging nangangahulugang tuloy-tuloy ang ulan sa bawat oras, pero maaaring magkaroon ng pabalik-balik na buhos, may kasamang thunderstorm, at may mga pagkakataong biglang lalakas ang ulan sa isang lugar. Sa mga probinsyang dati nang nakaranas ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw, mas mataas ang posibilidad na mas mabilis lumala ang epekto ng panibagong buhos. Sa heavy rainfall outlook ngayong araw, August 12, inaasahan ng 50 to 100 millimeters na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ang rainfall range na ito ay nasa moderate to heavy category at sapat na para magdulot ng localized flooding, pagtaas ng tubig sa ilang ilog at sapa, at posibleng landslides sa mga lugar na malapit sa kabundukan. Sa Zambales at Bataan, kailangang bantayan ang mga bayan at komunidad na nasa paanan ng bundok, mga lugar na malapit sa daluyan ng tubig, at mga kalsadang madalas bahain kapag tuloy-tuloy ang ulan. Sa Occidental Mindoro, mahalaga ring tutukan ang mga baybaying lugar, mabababang komunidad, at mga rutang posibleng maapektuhan kapag pabalik-balik ang buhos mula sa southwest monsoon. Mahalagang tandaan na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mountainous at elevated areas. Kapag ang hanging may dalang moisture mula sa southwest monsoon ay tumama sa matataas na lupa o kabundukan, mas madaling lumakas ang ulan sa mga bahaging iyon. Kaya kahit 50 to 100 millimeters ang pangkalahatang rainfall outlook, pwedeng mas malaki ang aktual na naipong ulan sa ilang bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, lalo na sa mga lugar na mas mataas o mas malapit sa slope. Bukod pa rito, maaaring lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall. Ibig sabihin, kung basa na ang lupa mula sa mga naunang pag-ulan, mas madali itong gumuho. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, mas malaki ang posibilidad ng makakapal na ulap at pag-ulan sa mga lugar na ito. Hindi man pare-pareho ang bagsak ng ulan sa bawat lungsod o lalawigan, kapag may aktibong rain band or thunderstorm na tumama, maaaring maging moderate to at times heavy ang buhos. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods sa mga mabababang lugar at landslides naman sa mga matataas o matatarik na bahagi. Sa Metro Manila, ang ganitong klase ng panahon ay maaaring magdala ng biglaang pag-ulan na makaaapekto sa biyahe, trapiko at mga kalsadang madaling maipunan ng tubig. Maaaring may mga oras na tila titila ang ulan o liliwanag ang paligid, pero dahil aktibo pa rin ang southwest monsoon, pwede pa ring bumalik ang makakapal na ulap at panibagong buhos. Sa mga lugar na may mabagal na drainage, ang moderate to at times heavy rain ay maaaring magdulot agad ng localized flooding, lalo na kung ang buhos ay sasabay sa rush hour o sa oras na marami ang nasa kalsada. Sa Ilocos Region, Benguet at Abra, mas dapat bantayan ang epekto ng ulan sa mga bulubunduking bahagi at mga kalsadang nasa gilid ng matatarik na lupa. Kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan, mas mabilis lumalambot ang lupa at maaaring magkaroon ng pagguho, lalo na sa mga lugar na dati nang sensitibo sa landslides. Sa Benguet, kahit hindi palaging pinakamalakas ang buhos sa bawat oras, ang paulit-ulit na ulan ay sapat para magpataas ng risk sa mga slope, mountain roads at mga komunidad na nasa mabababang bahagi ng bundok. Sa Abra at iba pang bahagi ng Ilocos Region, mahalagang bantayan ang pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa kapag lumakas ang ulan sa mas matataas na lugar.
Sa Calabarzon, kabilang ang mga lugar na maaaring makaranas ng maulap na kalangitan, scattered rains at thunderstorms, posibleng magkaroon ng moderate to at times heavy rains sa ilang bahagi. Sa Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at iba pang bahagi ng rehiyon, ang ulan ay maaaring makaapekto sa mga kalsada, baybaying lugar at mga komunidad na malapit sa ilog o matataas na lupa. Kapag ang thunderstorm ay tumagal sa isang lugar, pwedeng magkaroon ng mabilisang pagtaas ng tubig, lalo na sa mga mabababang bahagi. Sa mga lugar na nasa paanan ng bundok, hindi dapat maliitin ang landslide risk kapag sunod-sunod na ang ulan. Sa Zambales at Bataan, bukod sa pagiging bahagi ng heavy rainfall outlook, kasama rin ang mga ito sa mga lugar na may cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin, mas tuloy-tuloy ang pagbabantay sa mga probinsyang ito dahil maaari silang makaranas ng ulan mula sa malawak na monsoon flow at mula sa mga thunderstorm na nabubuo sa loob nito. Sa Zambales, ang mga lugar na malapit sa kabundukan at baybayin ay parehong sensitibo sa malakas na ulan. Sa Bataan, ang mga mabababang komunidad, kalsadang malapit sa bundok, at mga lugar na mabilis maipunan ng tubig ay dapat tutukan habang patuloy ang maulang pattern. Sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan, ang scattered rains and thunderstorms ay maaaring magdala ng pagbaha sa ilang mabababang lugar, lalo na kapag ang ulan ay bumuhos ng malakas sa maikling panahon. Dahil maraming lugar sa Central Luzon ang kapatagan at may mga bahagi ring malapit sa mga ilog, maaaring mabilis kumalat ang epekto ng water buildup kapag sabay-sabay ang malakas na buhos sa ilang bayan. Sa Bulacan at Pampanga halimbawa, ang pagtaas ng tubig sa mga daluyan at mabagal na drainage ay maaaring magdulot ng abala sa mga komunidad at sa mga pangunahing kalsada. Sa Tarlac at Nueva Ecija, kailangang bantayan ang mga lugar na mababa at mga rutang madaling maapektuhan ng ulan. Sa Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, ang southwest monsoon ay magdadala rin ng maulap na kalangitan at scattered rains with thunderstorms. Sa mga isla at baybaying lugar, maaaring mas mabilis maramdaman ang pagbabago ng panahon dahil sa pagpasok ng hangin at moisture mula sa karagatan. Sa Occidental Mindoro, mas mataas ang pansin dahil kasama ito sa heavy rainfall outlook na may 50 to 100 millimeters hanggang tomorrow afternoon. Sa Oriental Mindoro at Marinduque, posible pa rin ang moderate to at times heavy rains kapag may thunderstorm na tumama. Ang mga lugar na malapit sa ilog, slope at coastal roads ay dapat bantayan kapag lumakas ang ulan. Para sa rest of Luzon, ang magiging lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Mas hiwa-hiwalay ang pag-ulan dito kumpara sa mga lugar na may scattered rains, pero hindi ibig sabihin na wala ng banta. Kapag may isolated thunderstorm na nabuo, maaari itong magdala ng malakas na buhos, kulog, kidlat, at biglaang bugso ng hangin sa loob ng maikling panahon. Kung severe ang thunderstorm, posibleng magkaroon pa rin ng flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar. Kaya kahit isang lugar ay hindi kasama sa pinakamataas na rainfall outlook, may posibilidad pa rin ng biglaang paglala ng panahon. Sa Visayas at Mindanao, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ng epekto ng southwest monsoon sa Luzon ang inaasahang ulan dito, pero may posibilidad pa rin ng biglaang buhos lalo na sa hapon o gabi. Sa ganitong setup, maaaring magsimula ang araw na mainit o bahagyang maaliwalas, pero kapag naging unstable ang atmosfera at dumami ang moisture, pwedeng mabilis kumapalang ulap. Kapag ang isang thunderstorm ay naging severe, maaari pa rin itong magdulot ng flash floods o landslides sa mga mababang lugar, malapit sa ilog o nasa matarik na bahagi. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa northern at western sections ng Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 3.4 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon ang dagat sa mga baybaying lugar ng Hilaga at Kanlurang Luzon, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea. Sa ganitong kondisyon, mas mahirap ang paglalayag para sa maliliit na bangka, lalo na kapag may kasama
sabay na pag-ulan or thunderstorm. Ang moderate to rough seas ay maaaring magdala ng mas mataas na alon at mas malakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi. Sa rest of Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 1.8 meters. Mas mababa ito kaysa sa northern at western sections, pero kailangan pa rin ang pag-iingat kapag may thunderstorm sa paligid. Ang thunderstorm sa dagat ay maaaring magdala ng biglaang paglakas ng hangin at pansamantalang pagtaas ng alon kahit hindi ganoon kalakas ang pangkalahatang wind forecast. Sa mga baybayin ng Southern Luzon, Mimaropa at iba pang bahagi ng Luzon, mahalagang obserbahan ang aktual na kondisyon ng dagat bago bumiyahe. Sa Visayas at Mindanao, light to moderate din ang inaasahang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, mas kalmado ang dagat dito kumpara sa northern at western Luzon, pero maaari pa ring magkaroon ng pagbabago kapag may localized thunderstorm. Kapag biglang kumapal ang ulap sa dagat, may kasamang kulog, kidlat at bugso ng hangin, pwedeng pansamantalang maging mas maalon ang paligid. Kaya sa mga mangingisda at biyaheng pandagat, mahalaga pa ring bantayan ang langit at ang aktual na kilos ng alon, hindi lang ang general sea condition. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Tropical Cyclone Update. May bagong bagyo na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ngunit hindi ito inaasahang papasok sa PAR dahil patuloy itong kikilos patungong Hilagang Silangan. Ibig sabihin, sa kasalukuyang direksyon nito, hindi ito nakikitang magiging direktang banta sa kalupaan ng Pilipinas. Gayunman, mahalaga pa rin itong bantayan bilang bahagi ng mas aktibong weather pattern sa paligid ng rehiyon. Kapag may mga tropical system sa labas ng PAR, kahit hindi sila pumasok, maaari pa rin silang makaapekto sa daloy ng hangin at sa kondisyon ng southwest monsoon, depende sa kanilang posisyon, lakas at galaw. Bukod sa bagong bagyo na papalayo sa Philippine Area of Responsibility, may isa pang low-pressure area na inaasahang susunod at posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Ang sistemang ito ay inaasahang kikilos pahilagang kanluran at may posibilidad na dumaan malapit o tumawid sa Northern Luzon area. Sa ganitong senaryo, mas kailangang bantayan ang susunod na mga update dahil ang sistema ay maaaring magdala ng direktang pag-ulan sa hilagang bahagi ng bansa o maaari ring magpalakas ng southwest monsoon habang papalapit. Kapag ang isang low-pressure area ay lumakas at naging bagyo habang malapit sa Northern Luzon, mas maaaring tumaas ang posibilidad ng mas malawak na pag-ulan at mas makabuluhang epekto sa hangin at dagat. Sa paglapit ng posibleng bagyo na ito, inaasahang muling lalakas ang southwest monsoon. Ibig sabihin, kahit hindi agad tumama ang mismong sentro ng sistema sa isang lugar, maaaring maramdaman ang epekto nito sa pamamagitan ng mas malakas na monsoon rains sa kanlurang bahagi ng Luzon at iba pang lugar na sensitibo sa daloy mula sa timog kanluran. Kapag lumakas ang southwest monsoon, mas marami itong moisture na madadala papasok sa bansa, kaya mas tumataas ang chance ng maulap na kalangitan, pabalik-balik na ulan at mga buhos na maaaring maging moderate to heavy. Ito ang uri ng indirect effect na madalas nagdudulot ng malaking epekto kahit walang bagyong direktang nasa ibabaw ng isang probinsya. May isa pa ring posibleng mabuo na bagyo sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyang datos, ang inaasahang galaw nito ay pahilagang kanluran kaya hindi pa malinaw kung gaano kalaki ang direktang epekto nito sa kalupaan. Pero kahit ganoon, malaki pa rin ang posibleng papel nito sa pagpapalakas ng southwest monsoon. Kapag may system sa kanluran, maaari nitong palakasin ang paghila ng hangin mula sa timog kanluran at kapag may system din sa silangan o hilaga, mas nagiging aktibo ang daloy ng moisture sa paligid ng bansa. Sa ganitong pattern, pwedeng magpatuloy ang pag-ulan kahit papalayo o hindi direktang tumatama ang isang system. Pagkatapos nito, may isa pang posibleng mabuo ulit sa silangan na maaaring lumapit sa bansa. Sa madaling paliwanag, hindi lang isang system ang binabantayan sa mas malawak na forecast period. May bagong bagyo na papalayo sa labas ng PR, may susunod na low pressure na posibleng maging bagyo at lumapit sa Northern Luzon, may isa pang posibleng system sa kanluran, at may panibagong posibilidad ng pagbuo sa silangan.
Ang ganitong sunod-sunod na pattern ang dahilan kung bakit inaasahang magpapatuloy ang epekto ng malakas na southwest monsoon sa loob ng 2 linggo. Hindi naman ibig sabihin nito na bawat araw ay pare-pareho ang lakas ng ulan, pero maaaring manatiling aktibo ang monsoon flow at patuloy na magdala ng ulan sa mga apektadong lugar. Sa loob ng 2 linggo, ang magiging epekto ng mga sistemang ito ay maaaring makita sa paulit-ulit na pag-ulan, mas maulap na kalangitan at mas madalas na pagpasok ng rain bands sa western sections ng Luzon. Maaring may mga araw na hihina ang ulan at magkakaroon ng pahinga sa ilang lugar, pero kapag may panibagong system na mabuo o lumapit, maaari na namang lumakas ang southwest monsoon. Sa ganitong setup, ang mga lugar na paulit-ulit na nakararanas ng ulan ay mas kailangang bantayan dahil ang epekto ay naiipon. Kapag ilang araw na ang ulan, mas mataas ang tubig sa lupa, mas basa ang slope at mas sensitibo ang mga ilog at drainage system sa panibagong buhos. Sa madaling paliwanag, ang pangunahing weather story ngayon ay ang southwest monsoon na nakaapekto sa Luzon, habang may mga tropical system na posibleng magpalakas pa sa daloy nito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang pinakamalinaw na banta ng ulan ay nasa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kung saan inaasahan ang 50 to 100 millimeters hanggang tomorrow afternoon, August 12. Pero hindi lang ang 3 lugar na ito ang dapat bantayan. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay may cloudy skies with scattered rains and thunderstorms na maaaring magdala ng moderate to at times heavy rains. Sa rest of Luzon, isolated rain showers or thunderstorms pa rin ang posible dahil sa southwest monsoon. Sa kabuuan, asahan ang patuloy na maulan at makulimlim na panahon sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa aktibong southwest monsoon. Sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, mas mataas ang bantayan sa moderate to heavy rains at posibleng flash floods or landslides. Sa Metro Manila, Calabarzon, Ilocos Region, Benguet, Abra, Central Luzon, Marinduque at Oriental Mindoro, posible ang scattered rains and thunderstorms na maaaring lumakas sa ilang bahagi. Sa Visayas at Mindanao, localized thunderstorms ang pangunahing dahilan ng biglaang ulan. Sa karagatan, moderate to rough ang kondisyon sa northern at western sections ng Luzon, habang slight to moderate naman sa rest of Luzon, Visayas at Mindanao. Sa tropical cyclone update, ang bagong bagyo sa labas ng PAR ay hindi inaasahang pumasok, pero may mga susunod pang low pressure area at posibleng bagyo na maaring makaapekto sa bansa, lalo na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng southwest monsoon. Sa mga susunod na araw hanggang sa loob ng 2 linggo, ang patuloy na pagbuo at paggalaw ng mga sistemang ito ang magiging malaking factor sa magiging ulan, hangin at kondisyon ng panahon sa bansa.